Lord, in Jesus' name, samahan niyo po kami sa aming mga gagawin. Maraming salamat, Lord, na unti-unti na pong natatapos yung aming mga vision sa Great Forex Philippines. And I pray, Lord, na mas marami pa pong um, magbalik loob sa pagtitrade. Tulungan niyo po kami sa aming gagawin, magkapag-TP, O God, and puhunan, Lord, sa lahat ng tao, sa lahat ng MC members kapag kailangan na po at meron na pong right skills, enough skills para makapag-trade. Suporta po sa pamilya, Panginoon, and right mindset. Help us, Lord, na maging disiplina sa aming budget, sa aming risk management. And I pray, Lord, na another profitable week. This I pray in Jesus' name, amen. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. So ano na ba nangyari? So first, tingnan natin yung ating trade sa ating AUDJPY. So nag-TP tayo, TP1 tayo guys ha. Ayan, nakota ko sa inyo. So ngayon, paano dapat ang ginawa niyo dito? Okay. Katulad ng sinabi natin nung Monday, kahapon, pag break niya dito, around here, pwede kayo mag-enter ng buy. So dito, at around naman din doon, nakita mo naman, andun yung ating buy signal ng ating indicator. So wag niyo pong babaliwalain yung indicator natin. Hindi po lahat ng grupo may libreng indicator at may indicator na sarili. Kaya hanapin niyo po yan sa Facebook group natin at nakita niyo naman yung probability of winning ng indicator natin sa Millionaires Club Facebook group para makatulong sa trade nyo. No? So ito po yung ating AUDJPY na ginawa last time. So, kung makikita nyo po, again, ito yung ating trading idea. Sabi ko, around sa area na to, ay doon tayo mag-enter ng buy kapag na-reach niya. So, makikita nyo nga, itong ating indicator ay merong buy signal. So, gamitin nyo po yung indicator. Unang-una, libre yan. Pangalawa, hindi lahat merong personal na indicator, no? Na ganyan, na makukuha na profitable. At obvious naman sa dami ng mga na analyze na natin, mas marami pa rin winning. No, mataas yung winning rate ng ating indicator. So makuha niya sa Millionaires Club Facebook group. Libre po yan. I-follow nyo lang yung ating video instruction para po magamit nyo sa inyong trading view. Okay, super blessed kayo, no? Dahil meron tayong ganyan. By God's grace, binigyan tayo ng ganyang skills, opportunity na makapag-create ng sarili nating indicator according sa ating strategy. So ito na nga, kung nakapag-trade kayo dyan, manual, at makakapag-TP kayo, na-TP na siya, 2 beses actually, 56 pips. Ngayon, kung hindi nyo ito nakuha, no, actually nag-pullback siya around din dun sa area na yon. So pwede kayong mag-buy dito sa pula na to. No? So, dapat, manual trade nyo. So pwede kayong makapag-enter dito. Pag close niyang red na yan, candle na yan, pwede kayo na mag-enter ng buy uli. Konti lang naman yung difference niya dito, no, sa ating ideal entry. At yun nga, pag-TP na sana kayo na 50 to 56 pips in less than a day. Ngayon, at tumutuloy pa naman siya sa pagtaas, so there's no reason for you para kung halimbawa ay naka-trade pa rin kayo, naka-hold yung trade nyo hanggang dito sa ating second, pwedeng umabot yan dito, no? Bawat pivot area or recent high area, pwede kayo diyang mag-TP. Pwede kayo mag-TP dito, pwede kayo mag-TP dyan, or pwede kayo mag-TP dito, pwede kayo mag-TP dito, hanggang doon sa before SNR. So kung naka-hold yung trade nyo, there's no reason for you para mag-exit ng trade. Okay? Kasi umakit pa naman siya. So kung umakit pa siya, pabayaan nyo lang siya. Wala namang indication pa sa ngayon na bababa na siya. Yan po ha, by God's grace, ay quota ko sa inyo ng isa. Teka. Kapag ito may isa naman. Kapag may tanong, chat lang dyan. Ayun. Okay. So, what happened to our EUR-USD? So, ito naman yung ating EUR-USD na trading idea last time.
Okay. So kung akyat tayo ng 4-hour time frame, makikita natin yung ating recent high, which is ito. At sabi ko nga, 'pag na-break niya 'to, around doon tayo magte-trade ng buy. At doon sa itsura ng candle na nangyari 'no, sa 4-hour ito. So sa 1 hour medyo mahirap makita yung ginawa niya, pero sa 4-hour, ayan, medyo naintindihan natin na, kaya pala siya ano, kaya pala nangyari yun. Kaya importante po na, um, ta-time frame analysis tayo 'no, para at least lilipat ka ng mga iba't ibang time frame para makita mo yung big picture, gano'n. So around here siya sa 4-hour wala siyang nag-close above dito, 'di ba? Muntikan na 'no? Pero dahil as an intraday ako po, tumitingin sa 1-hour time frame, so ito around here, actually puwede ka na mag-trade dito, 'di ba? At kumita naman siya, profit naman niya ng around mula dito, 'di ba, 15 pips. And sadly pagdating ng 15 pips, bumaba siya. Maybe nga kasi nga actually hindi pa siya nagke-create ng hindi pa niya nababasag yung higher ba, lower high ng per hour time frame kaya medyo hindi pa talaga siya nagpapalit ng trend. So downtrend pa rin siya 'no. Ngayon ang inaasahan ko, ang gusto ko po sana mangyari kung akong papipili at kaya kong paggalawin ng market. Around here, hindi na niya mabe-break 'to, hindi na siya bababa rito. 'Pag hindi na niya 'to ma-break around here, tapos, magko-consolidate siya sa taas dito, tapos magke-create siya ng higher high, higher low, unti-unti, and then that's the time mas magandang mag-buy 'no. So kapag hindi niya 'to nalagpasan. Ngayon, if magkakaroon siya rito ng kahit na konting lagpas pa diyan, medyo mahirap pa talaga tayong mag-buy. Kailangan talaga, meron muna siyang ma-break na higher low sa 4-hour time frame para medyo confirmation, mas matibay-tibay yung confirmation natin na puwede na tayong mag-buy. Ang problema dito sa EUR/USD, medyo matagal pa tayong makakapag-sell. Coach, puwede ba mag-sell na diyan? Oo. Kasi paano ka naman magse-sell kung down paano ka magse-sell diyan kung meron ka ritong support? Baka pagdating niya rito, katulad ng sinasabi ko kanina na magko-consolidate na siya diyan, 'di ba? So, ang hirap namang mag-sell diyan. Kung from now on magse-sell ka naman up to there, so 18 pips lang naman yung makukuha mo. Kung gagamit tayo ng pivot levels, ayun. So yung pivot levels kung makikita natin by God's grace naman, halos sakto siya rito sa malapit siya sa ating support 'no, ito. Malapit siya sa ating support. So, puwede ka kung baba muna tayo ng time frame para makita tayo ng magandang entry. Mula dito hanggang dito makakakuha ka ng pivot to pivot 19 pips. Wait lang din, okey. So ayan, lumabas yung ating sell signal sa ating knockout strategy. So yan ay isang confirmation na rin sa'yo, sa isa sa mga confirmation natin, 1 point sa sell signal, sa sell trade 'no. Kung magte-trade ka man diyan, try lang natin na if ever magte-trade ka man diyan, so okey yung RSI natin kaya meron na tayong sell signal dun. Bawalan tayo rito sa gitna ng trend line 'no.
Given the trend line, na-break na rin naman niya. Siguro kung doon, nag-retest na rin pala siya doon. Kung magse-sell ka, hanggang doon ka lang sa next pivot level dito, sa S1. So kung lalampas na yan ng S1, huwag na siguro ikaw muna mag-trade hanggat hindi niya na-reach yung ating support and resistance. Okay? So this will be our market structure. Doon pala siya. No? Lang din naman talaga. Yan. So kung bababa siya, hanggang doon lang. If magse-sell po, mga kababayan, hanggang doon lang. So tight yung inyong maliit, medyo maliit yung TP nyo. So yung stop loss nyo, syempre, huwag naman lakihan din. At least 1:1. Pangit pa nga yung risk and reward ratio na yung 1:1. And then yung next nyo na, doon na, pagkatapos na ng ating SNR. So medyo makakamiss kayo ng mga around 40 pips, 40 to 50 pips bago tayo magtuloy-tuloy ng sell. Kasi may SNR eh. Kung walang SNR, ang saya sana, di ba? Trade na tayo. Please guys, samantalahin ang binibigay namin sa inyo. Umattend kayo sa face-to-face, 1,000 lang yan. Imagine yung balik niyan sa inyo. Congrats again kay Joanne, tsaka sa iba pang mga nag-profit sa $50. Tingnan mo magkano na yung, yung dahil sa mga natutunan ni Joanne, meron siyang $200 na mawi-withdraw. Hindi ko na kung na-withdraw na. From 0 puhunan kasi bonus lang yon, di ba? Kaya huwag niyong panghinayangan yung learnings. Invest muna sa sarili. Yan ang pinakamagandang investment. Okay, bye everyone. God bless. Bye-bye. Flying kiss pa ako.